The Senate has wrapped up its plenary debates on the proposed 2026 national budget. And for details, let's bring in mobile journalist Merymon Reyes. Merymon, House Bill 4058. Tama ba? Okay. Ano ang mga pinag-usapan dyan? May mga pagtutol ba, etc.? Lord Denise, magandang hapon sa inyo. So far, though it's Pasay Day, holiday for locals dito sa Pasay City, the Senate is still set to tackle its amendments to the 2026 national budget. And so far ngayon, nakasalang si Finance Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian para sagutin yung mga katanungan ng mga senador. And yung ilang sa mga na-raise na, halimbawa ni na Senator and Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, even si Senator Chis Escudero, is kung maaari raw bang malaman, tulad ng nabanggit din ng Finance Committee, yung pangalan ng mga senador na nagbigay o nagpropose ng certain amendments para kung sakali man na magkakaroon sila ng question dito sa mga item na to or sa department na binigyan either ng increase or decrease sa budget nila, magkakaroon ng mas malinaw raw na accountability or meron daw talaga mapagtatanungan. Though hindi pa natin natututukan yung itemize nila na mga na kung mayroong mang nabago kasi yun yung nagsisimula pa lang ngayong hapon. Ang nasabi rin ni Senator Sherwin Gatchalian, so far ang budget calendar for the remaining weeks is ngayong araw, gagawin na nga itong kanilang amendments, and then December 3 tomorrow, inaasahan maaprubahan on second reading itong Senate version ng budget, and then December 9, kakailangan na daw kasi ng around 3 working days before yung third reading, so that's next week, and then ang BICAM, December 11 to 13, so far okay din naman dito ang counterpart ng House of Representatives, and so far din daw isasagawa raw itong BICAM sa isang establishment or within Intramuros na hindi na nila kailangan bayaran yung renta, yung catering lang daw kailangan nilang isipin doon. And then, December 29 ang so far target date na mapipirmahan na ang panukalang pondo for 2026. Balik sa inyo. So kaya si Intramuros yun, ano? Sa Comelec. Ako kasi ibang saan ang iniisip ko eh. Anong ibang saan? Oo. Nasaan? Oo. Merymon. Doon agad. Yung magde-defend dapat ng budget ng defense establishment. Senator Bato de la Rosa. 2 to 3 weeks na. Kasi around November 11 yung parang binilang namin na araw. Hanggang ngayon, so far, si Senator Bato de la Rosa, nowhere to be seen, nowhere to be found. Even Senate President Tito Soto, katatanong lang din ng media kanina kung hanggang ngayon ba wala bang communication kahit in the person na lang ng staff ni Senator Bato, wala pa rin daw talaga. And so far, ang sabi ni SP Soto dito, yung usapin daw tungkol sa extensive absences ng mga senador pertaining especially din dito sa case ni Senator Bato para raw mas matalakay ito o mapag-usapan, especially yung concept daw o yung usapin ng rules dito sa Senado. Maganda raw na magkaroon ng pag-file ng ethics complaint labang sa senador para mabuksan yung conversation na to. Pero kanina rin nakausap din ng media si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sabi niya naman, though hindi pa raw ito napag-uusapan sa minority bloc, ang pinaka-opinion niya para sa kanya, yung gobyerno daw dapat ina-assure si Senator Bato na merong proseso. Kasi kung sasabihin daw anytime na pwede siyang damputin o kung ang isang tao pwedeng damputin o dalhin sa ibang bansa, hindi niya naman daw sinasabing option na sa lahat na yun na huwag daw magpakita. Pero ang sabi rin ni Senator Alan, kung ang life and liberty daw is threatened, you really think of options. Pero so far, wala pang nababanggit from the minority kung within them ba, nagkaroon ba ng any communication sa Senator Bato. Pero until this moment, ang sure pa lang, functioning pa rin naman yung opisina ni Senator Bato de la Rosa according kay SP Soto. So may sweldo? Oo. Yes, tuloy-tuloy. Allocated na raw kasi yun. So wala rin naman daw para paano ka lang nagsasabing no work, no pay. And sabi pa ni SP Soto kanina sa Kongreso nga raw, meron isang taon hindi raw pumapasok, wala naman daw nagrereklamo, wala raw umaangal. So ang sabi din dito ni SP Soto, mag-file nga raw ng ethics complaint kung sakaling gusto talagang matalakay ng masinsinan yung issue o usapin na ito. Hindi kasi ang sabi nga nila, Merymon, itong mga senador ay technically wala namang boss sa loob ng Senado. They are their own bosses daw. Pero speaking of the ethics complaint, tama ba? Can you confirm na hindi naman din dapat manggaling sa Senado na ang private citizens ay pwede ring mag-file niyan?
Yes, oo, Denise. Tulad nung netong mga lumipas na linggo on certain scenarios or issues, for example, sila Senator Riz Hontiveros, may mga tanggap silang mga ethics complaint. So, hindi naman yun ang galing within the Senate. Even si Senator Chis Escudero, may mga ethics complaint din na na-file throughout the months na lumipas. So, hindi naman sinasabing kailangan manggagaling dito sa Senado. And we are also yet to confirm din kay Senator JV, siya kasi may hawak ng ethics committee, kung meron na bang nag-file or kung meron na bang nalulutong complaint laban dito sa senador. Pero so far sa ngayon, wala pa tayong nakukuhang impormasyon tungkol doon. Hindi naman siya nagtatago. Ang term ay, he has made himself unavailable. Intentionally unavailable, di ba? Yun ang sabi. Oo. Okay. Tawag dito, Marymon, ano yung mga ilang issues doon sa House Bill, no? Tungkol yung sa budget? Ano yung mga, may mga ilang, nakita tayo na ilang mga nagkomento. Oo. Actually, yung isa sa mga ina-expect na, lalo na sa pagdating ng BICAM, na pwedeng magkaroon talaga ng contentious items or yung malaliman na usapan kasama ang counterpart naman ng House. Number one, yung funding rehabilitation for areas hit by certain calamities, especially itong si Typhoon Uwan at Tino. Yung AFP Modernization Program, ang Senate kasi nagdagdag ng 20 billion pesos pero ang House walang dinagdag. Yung unprogrammed appropriations, yan yung isa sa pinaka-inaantabayanan natin. Kung matatalakay din ba kung magagalaw pa ba siya dito sa Senate kasi over nearly 70 billion pesos ang tinanggal ng Senate. Sa House nandoon pa rin, na-retain pa rin siya. Dito sa Senado ang retained pa rin yung unprogrammed pero foreign assisted, yun yung pinaka-inaalat na lang na natitira. Pero titignan natin kung magkakaroon pa ba ng pagbabago dito since for example sa OVP binalik sa NEP level ng Senado to 889 billion pesos yung budget ng OVP compared doon sa House, around 700. So yun yung titingnan natin kung magkakaroon pa ba ng pagbabago. Lalo pa sina Senator Alan kanina ni-raise na parang meron daw yatang hindi pa nabubuksan o hindi pa nailalatag sa session na individual amendments naman ng mga senador. So yun yung isa sa mga antabayanan natin ngayon. Oo. At yung komisyon tungkol sa mga specific proponents, no, ng Committee on Amendments, no? In the spirit of transparency, ang nagtanong ay ang dating Senate President Chis Escudero. Yes. Oo, ang sabi kasi ni Senator Sherwin Gatchalian, nung nagsisimula pa lang yung budget season, ang bukod sa transparency, which is yun yung ina-establish nila ngayon hanggang sa BICAM, yung open to public na talaga itong ginagawa na budget process, yung mga proponents din, especially nitong mga amendments, tsaka yung line by line, item by item, mas magiging malinaw ito. Lilinawin talaga nila ngayon and mas maiintindihan daw ng even ng publiko kung kanino nang galing yun. So yan yung aabangan natin ngayon sa mga amendments dito, yung individual amendments para matutukan natin kung saang ahensya nila pinasok, kung babawasan nila or dadagdagan nila itong mga departamento. Naisip ko lang, Marymon, hindi kaya nando sa baba si Senator Bato kasama ng ibang nakakonte. Mahigpit ang security. Tingnan natin kung makakasilip tayo pero so far, wala pa naman siguro. Diba? Kung ako si Bato, magtatago ako dun eh. Pero nangako naman si Senate President Tito Soto na pag nasa poder siya ng Senado physically, diba? Hindi sila papayag na maaresto siya. Yes, tama ba, Marymon? Oo, tama. Parang pag outside the Senate, beyond the Senate na. So yun yung pinakamalinaw so far dito. Pero kung pakiramdaman sa paligid, siguro bukod sa mga ghost flood control projects, so far ghosting pa dito si Senator Bato. And so far wala rin pa, based sa mga nakuha nating panayam from Senator Sherwin tsaka kanila SP Soto, so far wala rin pang parang penalties or consequences na maaaring ipataw sa mga absences ng Senador. Right. I see what you did there. Ghosting Marymon Reyes, ang ating mobile journal sa Senado. Thank you, Marymon.